Bulalakaw ito guys ha. Nakakalito na ba? Parang Boracay o Puerto Galera lang. Ito na nga ang pangako sa inyo na i-upload ko ang punta natin sa Balatasan, Bulalakaw Beach. Medyo patanghali na nga nung makarating kami dito dahil galing nga tayo sa Stone Kingdom. Nung makita ko nga ang lugar guys, napaisip ako, wow, ang ganda. Parang Boracay talaga o kaya naman Puerto Galera. Magaganda naman talaga ang beaches dito sa parting norte. At ang nakatutuwa pa dito ay puti rin ang mga buhangin. Pagdating nga dito ay may mga kubo na pwede nating rentahan. Mamimili ka kung alin ang gusto mo. Syempre iba't iba rin ang presyo. And then isasakay tayo dyan sa maliit na bangka na yan papunta sa kubo. Ay, wow daw naman. Sulit na sulit ang pagpunta namin dito. Yun nga lang, talagang mainit. Ang mga kasamahan kong guro, ayan meron pong patulay-tulay papunta sa iba't ibang cottages. At syempre patuwan-tuwa ang mga chur. Nakasama ko, ayan sila. Ilang araw na nga rin na busy sa mga forms at kung ano-ano. Kaya heto, ang saya-saya nung makalabas. Kung pupunta ka rin dito at may mga kasama kang bata o baby, ayan, may pwedeng liguan na safe naman. Kubo ay may nakalaan na life jackets for adults and kids. So hindi nakakapangamba para sa may mga kids na kasama. Pero teka bakit kayo ang nandyan? Nakala ko ba sa bata yan? Ilan pang bakanting kubo nung dumating kami, kaya naman nakapamili kami kung alin talaga ang mas prefer naming gamitin. Ay, ready naman pala talagang mag-swimming itong mga kasama ko. Tingnan nyo't nakapagpalit na agad sila. So dahil dyan, masasabi natin ang Balatasan, Bulalakaw Beach ay isang magandang halimbawa ng pausbong na lokal na destinasyon na may potensyal na maging kasing tanyag ng mga kilalang beaches gaya ng Puerto Galera at Boracay. Masasabi kong mabilis ang pag-unlad ng lugar na ito. Mapuputi rin kasi ang buhangin dito at marami talagang tao, dinarayo talaga ang lugar. So may mga kagamitan din sila para sa water activities tulad ng kayaking at marami pang iba. Nakakatuwa digaho. Sino kaya nakaisip nito? Na maglagay ng mga kubo na nakalutang and then dyan lang talaga yan nakastay sa gitna. Ihahatid ang mga bisita papunta sa kubo. May lutuan, pahingahan, may banyo at kung ano-ano pa. Ang malaking pagkakaiba naman ng beach na ito sa mga beaches dito sa norte ay I think ang antas ng kaunlaran at dami ng mga aktibidades na iniaalok nila. Sabi nung nasa banana boat, taga Puerto Galera pa daw sila. Sinadya nilang puntahan ito para mag-alok ng kakaibang water experiences. Marami pa nga ring beaches dito sa dulo ng Oriental Mindoro na napuntahan na rin natin. Mas tahimik syempre, mas pribado at mas natural kung gusto mo ng katahimikan. Ayan, habang itong Balatasan ay nagiging mas masigla at mas touristry talaga. Ang curfew o ang pagsasara sa gabi na naiiba sa mga kilalang beaches. Na buhay hanggang 10 oras ng gabi. Ang ganitong polisiya ay may positibong epekto. Nakatutulong ito sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan ng lugar. At syempre sa pag-iwas sa mga di ka nais-nais na insidente gaya ng sobrang inuman, pinakikita rin ito ang responsableng pamamahala ng barangay at ng owner. And guys, isa sa hindi namin malilimutang experience dito ay ang banana boat. Imagine, nandito na sa Bulalakaw ang banana boat. And take note, si Ma'am Andring, for 45 years daw, ngayon lang siya nakasakay ng banana boat. O, diba? Nice. So, sa madaling sabi, ang Balatasan ay nasa yugto ng maingat na pag-unlad. May kombinasyon ng kagandahan ng kalikasan at kaunting modernong kaginhawaan. So, habang sinisigurong ligtas at maayos ang paligid, na ihahalin tulad natin ito sa mga kilalang resorts, beaches, and resorts. Pero, maaari mong masabing tahimik ito at mas kontrolado. Sa ngayon, ayan lang muna guys. Salamat sa panonood at sa malalayo, try nyo na rin pumunta muna dito.